Gusto niyo ng tissue? Sige. Thank you. Welcome. Tawagan mo na lang ako. Okay po. Okay, thank you. Director Tang, Director Ye, ba't nandito ka? dyan lang ako nakatira sa malapit. Diyan ka nakatira? Ikaw ba? Naghahanap ako ng apartment. Nag-decide kasi akong bumalik dito. Hindi naman pwedeng mag-hotel ako lagi. Kaya gusto ko mag-rent na lang. Gusto ko yung malapit sana sa ospital. Alam mo ba, marami talaga naghahanap ng mga apartment sa lugar na to. Pag nakahanap ka, mag-decide ka agad. Alam mo kung hindi kita kilala, iisipin ko isa kang agent. Gusto ko lang naman makahanap ka ng maayos sa apartment. Oo na. Kita na lang tayo bukas sa ospital. Magkapit-bahay tayo kung nilipat ka. Sana nga, Director Tang. Bigyang atensyon ng pang-night care. Pinapaalala ko lang. Lalo na yung mga pasyente na kababalik lang mula ICU. Naiintindihan nyo ba? Yun lang muna. Balik na kayo sa trabaho. Thank you. Headers, Oh, ano nangyari? nabangka na naman po yung ilong niya. Ay, kuha ka ng gauze. Ay, bakit lagi nangyayari sa'yo yan? Hindi ko nga rin alam Oh, eh. huwag kang Sandali gumalaw. lang. Hawakan mo to. Huwag kang magsalita dyan. Sakit. Director Tang. Iniintay na kayo ni Vice President Liu. Sige. Ano nangyari dyan? Nabangga po yung ilong niya sa on-call room. Huwag ganyan. Oh, anong problema? Kumusta yung artificial heart? May candidate na ba sa position ng engineer? Naghahanap pa rin. Yun lang ba? Ano ba yung tuming nasa damit mo? Punasan mo. Bigyang atensyon mo rin yung appearance mo. Huwag mo nang problemahin yung appearance ko. Ano bang kailangan mo? Tungkol ba dito? Pakicheck tong ultrasonic cardiogram. 10 years old. Pinanganak na may mitral stenosis. Yung artificial heart valves, 3 years na. Ngayon, malaki na yung bata, pati ang puso niya. Hindi na match yung artificial valve sa puso niya. Kailangan ng second replacement. Tapos isa pang surgery pag nag-18 na siya. Ay, panis na to. Baka magka-diarrhea ka pa. Kahapon ko lang binili yan ah. Nag-aaksaya ka. Ang patient na to, may budget limit. Pwede kayang isang surgery na lang? Tulungan natin siyang hindi na magkaroon ng third operation. Papalitan natin yung heart valve ng 10 years old na bata gamit ang matured valve. Pag-iisipan ko tong gusto mo. Sabi na nga ba, interesado ka eh. Special ang pasyenteng to. Kaya sinabi ko na agad sa'yo ang kalagayan niya ngayon. Kaibigan mo ba o kamag-anak? Hindi naman. Ulila ang batang yan. May autism din siya. Dinala siya dito ng orphanage. Ubus na. Antok rin kayo? Hindi kayo rin natulog? Oo. Ang lakas sumalik na Director Chow. Abot hanggang bundok. Isama mo pa yung mabahong media si Dr. Cheng. Grabe, sobrang baho. Wala pa ako maayos na tulog simula doon sa on-call room. Wala pa talaga kahit isa. Ay, Good morning po. Good morning. May patient tayo, yung sinend ko sa group. Nakita niyo na ba? opo. Kaya nga eh. Opo. Surgery ng 10 years old for second heart valve. Paano kaya magagawa nating isang surgery na lang? Discuss tayo about surgical plan. Ang mga tao na may autism may high risk sa congenital heart defect. Yung may mga autism na tao ay hirap sa pakikisalamuha sa iba. Madalas meron silang speech delays. Yung iba naman, mentally retarded. Tapos may congenital heart disease pa siya. Malala talaga kalagayan niya. At hindi lang yan. Isa pa nga siyang ulila. Kawawang bata. Ay, May connection ba yung sinabi mo sa surgical plan? wala naman pong connect ang mga sinabi ko. Naisip ko lang po. Sino pa magsasalita? Director, tingin ko po size yung magiging problema sa surgery na to. Kung di tayo pwedeng maglagay ng large valve, pumili tayo ng medyo maliit na size. Pangalawang beses niya na to. Fix na yung heart at valve annulus. Magiging problema natin yon kung mapupunit ang valve annulus. Paano kung gamitan natin ang bovine pericardium? Kahit gamitin natin yon, yung artificial valves pwedeng hindi na maging steady. Mahirap tahiin yon, lalo na kung walang puwersa. Paano kung gumamit tayo ng aortic valve with artificial blood vessels? Balik rin natin.
Tapos tahiin natin kung nasan yung mitral valve. Putulin natin yun ng 1 centimeter bilang point force. 1 centimeter? Feasible naman. Para tumibay ang type. Mas madaling tahiin. Okay, tapos na tayo. May sasabihin ako sa inyo. Plano ko ilipat ang office ko sa tabi mo. Para lang aware ka. Tara na, mag-rounds na tayo. Sunod po kami. Teka, anong sabi niya? Lilipat? Saan naman daw? Dyan lang. Doon? Ha, ang lapit naman. Hindi pala natin siya mapag-uusapan sa office. Bakit gusto mo siyang pag-usapan? Mag-rounds na tayo. Bakit ang KJ mo? Kanino ka ba kampe, ha? Bigla-bigla ka na lang nang iiwan sa ere. Nepotism hire kaya siya. Hindi ako nagsabi niyan. Ah, Director, tapos na po yung hospital admission. Si Miss Lee po pala, galing siya sa ampunan. Nag-apply na siya sa nursing department. Miss Lee, pwede kayong magstay sa ward 24 hours. Huwag niyo nang sundin yung rules. Hello po. Ano po palang name ng patient? Kurt. Ampunan nang nagpangalan sa kanya. Sinuri namin ang test results ni Kurt. Napagkasunduan namin na ilagay sa kanya ay isa ng matured heart valve para hindi na magkaroon ng third thoracotomy. Maganda po yun. Salamat po, Dr. Tang. Iniwan na lang siya sa harap mismo ng ampunan 3 taon nang nakakalipas. Pero may isa po kaming sulat na nakita sa bulsa niya. Sinasabi po doon na may autism at heart disease siya. Binayaran ng ampunan lahat ng naging surgery niya nung panahong yun. Tapos ooperahan ulit siya ngayon. Kaunti lang po ang budget ng ampunan. Naiintindihan ko, hindi siya masyadong mahihirapan ngayon. Ipapatest ko na siya kagad. I-explain naman sa inyo ni Dr. Jiang ang details ng surgery. Sige po. Ako po si Dr. Jiang. Tawagan niyo lang ako. Okay Tayo na. po. Salamat po, Doc. Hi, Kurt. Ako si Dr. Tang. Check up ka lang namin, ha? Dr. Tang, i-check up niyo na po siya. Oh. Hindi siya nakakaintindi at nakakapagsalita. Ang alam lang po niya ay maglaro ng truck. Okay, sige. Okay, simulan ko na. Check ko, okay? Makulang po kayo? Tuminahon ka! Bakit ba ito? Ano problema? Kuminahon ka, kumalma ka lang, ha? Okay lang yun. Kurt! Kurt, makinig ka sa akin. Check up lang to. Huwag kang matakot, Okay, ha? masakit ba? Ha? Anong gusto mo? Lagi ba siyang ganito? Director Ye, may operation ako bukas. Pwede bang ikaw na mag-anesthesia? Medyo komplikado kasi. Yung second heart valve, 10 years old siya at may autism din. Mabuti naman. Usap tayo sa ward mamaya. Dr. Tang, okay na ba yung mga mata mo? Oo naman. Hello, asawa ko ni Frank, si Lynn. Sino pong hanap nyo? Sino pong kamag-anak nyo? Wala ako akong minahanap. Kamag-anak ko ako nung pasyenteng nasa ward. Oo nga po pala. Dinig ko may batang may autism ang naka-admit dito, tama? O mali po ako? Gusto ko sana siyang makita. Pasensya na po, sensitive siya. Hindi nyo na kailangan makita. At saka tapos na po yung visiting hours. Kung wala na po, makakaalis na kayo. Sige. Isabel, Ha? in charge ka sa ward number 7. Yung kasama niya ba middle-aged? Yung nasa Ward 7, wala siyang kasamang pamilya. Ha? Alam ko namang ex-girlfriend ka ng asawa ko. Namimiss mo pa rin ba siya? Mrs. Liu, sa tingin ko nagkakamali ka. Iisang school lang ang pinasukan naming dalawa noon. At ngayon, colleagues na kaming dalawa. Kung may tanong ka pa tungkol sa amin, siya na lang ang tanungin mo. Diyan ka na. May trabaho pa ako. Doc Billy, Oh, Director Ye, bibisita kayo bago ang surgery. mag-uusap kami ni Director Tang. Nasaan ba siya? Nakalmot siya kanina. Nakalmot siya? Sino may gawa? Kinalmot siya ni Kurt. Pero aksidente yun kasi may autism siya. Baka mag-tantrum siya pag nakita kayo. Ang lakas ng boses niya kaya inireklamo siya.
hawak. Anong gagawin nyo? Alam mo bang nakaka-high blood tong white coat? Oo naman po. Yung iba na-high blood pag nakakakita niyan. Pero di talaga sila high blood, kabado lang. Subukan natin. Kung di ko siya bibisitahin, paano ko siya lalagyan ng anesthesia? Pasok na ako. Mag-iingat po kayo. Sige na, huwag mo na kasing tanggalin yun, Kurt. Kailangan mo yan. Ako na dyan. Ako nang bahala. Sino po kayo? Anesthesiologist ako. Titingnan ko siya. Ah, Di na ako nag-white coat para di siya matapang. Okay, ready? Hindi naman nakakatakot ang bagay na to. Komportable to pag sinuot mo. Tingnan mo. Komportable, di ba? Gusto mong subukan? Subukan natin ha. Kapag sinuot mo to, sabihin mo kung komportable ka, okay? sige na. Eto. Okay lang yan. Hingang malalim. Kumusta? Director Ye, kung nandito lang po kayo kanina, baka hindi siya nag-tantrums. Oh, nandiyan ka na pala. Director. Nakita mo na yung patient? Director, para po kayong Pirates of the Caribbean. Bumalik ka na sa trabaho mo. Una na po ako, Director Ye. Kumusta ng mata mo? Okay na. Galos lang to. Pwede na ba siyang operahan bukas? Pwede naman. Pero maliit siya kumpara sa mga kaedad niya. Bawasan na lang yung anesthetics. Sinabi sa akin ni Billy yung nangyari kanina. Paano kung i-risked natin yung surgery? Pigyan na muna. Bahala. Hindi naman kasi basta gano'n na lang tinitreat ang autism. Sayang sa oras yung diagnosis. Tsaka, limited lang kasi yung budget nila. Kaya yun lang ang option. Okay. Okay na ba talaga yan? Oo naman, okay na. May operation pa ako. Director, may nahanap ka ng apartment? Oo, meron na. Sabi nung agent, tatawagan niya yung landlord para sa contract. Okay, mamaya na lang. Oo. Pasok. Director. May idea kasi ako about dun sa office. Gusto mo bang malaman? Sige. Teka. Ano yung idea mo? Kasi gusto kong... masakit ba? Ano yung idea mo? Ito yung timetable natin. Baguhin na lang natin to. Tapos ibalik mo rin sa akin. Okay po. Head nurse? Oh, Director. Okay na po kayo? Okay na. Dumating na ba yung taga-OR? Kaalis lang po. Pinainom po siya ng pampatulog para maipasok na siya sa OR. Director, nag-rounds na kami. Pumunta na kayo dun sa OR. Simulan nyo ng thoracotomy. Punta lang ako sa ICU para i-check yung inoperahan. Okay po. Sige na. Tara na. Una na rin ako. Head nurse, may lumapit po sa akin. Ibigay ko daw to dun sa batang may autism. Tingin ko pera. Para kay Kurt? Kumusta ang patient? Director, binigyan ko siya ng sleeping shot. Okay na po. Tahimik siya kanina. Ihanda mo na yung gamot. Apa. Yung nagbigay ba sa'yo? Middle-aged na lalaki na naka-blue shirt? Para po siyang taga-south kung magsalita. Nasa na siya? Nasa pintuan po siya ng ward. Teka lang po! Teka! Sandali! Sandali
mataas ang dosage. Mukhang magigising pa siya. Malabo yun. Normal na dosage po. Bigyan na natin siya ng anesthesia. Okay. Director, Kurt, huwag ka matakot. Ventricular defibrillator! Defibrillator! Charge, 120 joules. Charge to 120 joules. Clear. Charge. Teka lang po! Huwag kayong tumakbo. Kakausapin ko lang kayo. Kasi gusto ko lang hong mag-donate. Hamak na tao lang ho ako. Huwag kang magsinungaling. Walang pamilya yung nasa Ward 7. Heto pa. May guhit ka sa baba. Meron din si Kurt. Namamana kasi yan. Ikaw ba ang tatay niya? May heartbeat na. Tawagan ng severe cases system. Bilisan nyo! Paano niyo nalamang surgery niya ngayon? Pinost kasi ng ampunan ang picture niya para sa gustong mag-donate. Ngayong nandito ka na, may konsensya ka pa rin pala. Nasa operating room na ngayon yung bata. Sasailalim siya sa thoracotomy. Hindi yun simpleng operasyon lang. Tapos gusto mo siya makita? Hindi ko siya makita. Inabandono mo siya kasi may sakit siya. Alam mo bang isang krimen ang ginawa mo? May sakit ho siya. Hindi ko kasalanan yun. Iniwan ako ng nanay niya nung nalaman niya yun. Long distance cargo driver lang ako. Wala mag-aalaga sa kanya. Kaya bata pa lang siya kasama ko na siya matulog sa truck. Bukod sa meron siyang autism, may heart disease pa ho. Hindi ko kayang ipagamot. Nurse, wag mo na lang ipilit. Hindi ko kaya. Baka kasi balik lang siya sa akin ng mga ampunan. Pakiusap sa atin na lang yun. Pwede mo bang sabihin ang pangalan niya? Kasama mo siya ng 7 taon. Siguro naman may pangalan siya. Pag sinabi mo ang pangalan niya, mananahimik ako. Chinek ko kanina. Hindi stenosis. Tama. Mukhang okay na. Pero bakit may ventricular fibrillation? Hindi ko maintindihan. Actually, okay naman yung physical condition niya at pwede rin siyang operahan. Okay lang din po sa amin kung ipapatigil niyo. Pero Director, Sino may sabing itigil nyo? Kung nagsabi sa kanila, Sumunod ka sa akin. Bakit mo pinatigil? nagka-ventricular fibrillation ng walang rason. Hindi maganda kung itutuloy pa natin. Kaya nga dapat tapusin na to sa lalong madaling panahon. May hindi may examine ng ultrasonic system. At pwede mo yung may examine gamit naman ng thoracotomy. Paano kung dahil pala sa ibang rason? Director Ye, may karapatan nga kayong itigil ang operation. Pero huwag niyo sanang abusuhin. Kailangan alamin mo yung problema. Kung dahil sa low blood pressure o dahil sa bad coagulation function, pwede mong itigil. Lahat ng sinabi mo, imagination mo lang. Bago siya nagka-ventricular fibrillation, may takot na sa mga mata niya. Tingin mo, anong sanhi para dun sa ventricular fibrillation? Dahil may severe autism ang pasyente. Yung puso at surgery niya, pananagutan ko yun. Yun ang trabaho ko. Kailangan ko siyang protektahan. Pagligtas siya makalabas ng OR, tapos ang trabaho ko. Medical treatment at lifesaver tayo. Director Tang, based sa instinct ko, may mali talaga sa pasyenteng to. Makinig kayo sa akin. Kahit gusto mo itigil ang operation, paano naman yung iba? Mag-agree kaya sila? Tanungin ko. Gusto kong itigil ang operation. May objection ba? Director. Okay. Postpone ang operation ng 3:00. Bigyan mo ako ng medical reasons.
bukod dyan sa instinct mo, para mapatunayan na hindi pwedeng ituloy ang operation. Kung hindi, magpapalit ako ng anesthesiologist. Heather! Paabot naman ako ng phone book. Opo. Heto po. Hello, Officer Wang? Nurse po from Anha Heart Center. Ganito po kasi. Tingin ko may abandonment case po dito. Ang bigat. Oh, tulungan ko na kayo. Ay, grabe. Okay na. po kayo. Ay. Bakit kayo nandito? Ha? Nagka-ventricular fibrillation kaya postponed. Kakaiba talaga yung batang yon. Director, ano po bang ginagawa nyo? Ang kalat dito. Ay, nagsabi ako kay Director Tang na ilipat ako sa CR bilang senior doctor na. Tapos sabi ko, bawal din pumasok sina Director Chow at Director Jiang. Ayos, di ba? Sabi niya, alisin ko na yung mga kahon na nakatambak habang maaga pa. Kaya inaalis ko. Grabe. Pwede po bang dumaan dito minsan? Oo naman, matatanggihan ba kita, Billy? Kung kailan mo gusto. Thank you po. Diretso, tapos kanan. Kumanan ka. Tama yan, kanan. Yan. Tapos kaliwa. Pwede bang Tama humingi yan ng favor ginagawa sa'yo? mo. Director, Ano ba talaga ang nangyari sa OR? Taga-cardiac surgery ba talaga kayo? Director, wag naman po kayong magalit sa amin ng ganyan. Sa tingin ko po may sense ang sinabi ni Director Ye. Binisita niya po si Kurt ng walang coat. Tapos hindi na siya nagtantrums doon sa loob. Pag mo akong tingnan, wala ako doon sa OR. Inaalis ko lang itong mga kahon. Ano nangyari? Kung si Director Nate ang nagpatigil noon, tingin ko, hindi naman magiging problema yun. Si Director Ye talagang reliable. Baka talagang dun sa white coat, nagmula ang takot niya. Kasi grabe ang reaction niya nung nag-grounds tayo eh. Ibig sabihin, baka meron na siyang takot bago pa siya dalhin sa ospital. Valve replacement? Minutes lang naman. Ayos lang siguro yun. Wala nang sapat na oras, kaya nang hingi ako ng tulong sa'yo. Oo. May documents ka ng first valve replacement niya? Meron ka? Ayos. Sige, pakisend mo na lang sa email account ko. Habang surgery, pumitik ang kaliwang kamay ng pasyente. Mukhang muscle spasm ang nangyari. Tinaas ang dosage ng muscle relaxant. Pumitik ang kaliwang kamay. Tinaas ang dosage ng muscle relaxant? Bakit, Director Ye? Hello? Nalaman ko ng sagot. Alam na rin namin. Intraoperative awareness. Oo. Intraoperative awareness. Tatlong klase meron sa anesthesia, sedative, analgesic at muscle relaxant. Hindi masyadong sensitive si Kurt sa sedative at analgesic. Doon sa last surgery niya, na-paralyze ang motor nerves niya. Pero conscious pa rin siya nun. Nararamdaman niya ang bawat paghiwa at tahi ng doktor. Tuwing itataas niya ang kamay niya para magbabala, akala nila muscle spasm, kaya tinaasan nila yung dosage. Kaya hindi siya makagalaw. Pero ngayong araw, binigyan na siya ng sedative sa kwarto niya, pero nagising pa rin siya agad. Parang binabangungot yung intraoperative awareness sa tao. Hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit to para sa batang may autism. Ibig mo bang sabihin sa sobrang takot niya, nag-cardiac arrest siya habang inooperahan siya? Oo. Director, nawawala si Kurt. Hindi namin siya mahanap. Director Ye, Oo, narinig ko. Papunta na ako dyan. saan? Tara. Hayaan niyo na muna yan. Tara na! Chinek ni Dr. Joy yung security footage. Lumabas daw si Kurt sa door 4, tapos umakit sa may hagdan doon. Okay, sige. Sabihan mo ako kapag may nalaman ka pa. Yung hagdan sa door 6. Dito. Natatakot talaga ako. Muntik ko na siya mabigyan ng mababang dosage. Magaling ang ginawa mo.
Hindi naman lahat ng anesthesiologist eh. Katulad mo, pwede nating itigil ang surgery niya. Kasalanan ko naman yun. Trabaho ko to. Tungkulin ko yun. Pero naiinis talaga ako sa nangyayari. Ano? Sa attitude nila sa akin? Oh, dahil sa pakikitungo nilang lahat sa'yo. Si Desmond. Ang nakakainis na si Desmond, pati sina Aaron at Billy, lahat sila kampi sa'yo. Kaya ako nagagalit. Wala akong magagawa doon. Matagal na ako nagtatrabaho sa Anya. Gano'ng katagal? 10 years? 35 years. Dito ka ba'y pinanganak? Tama ka. Eye doctor ang mama ko. May consultation siya nung araw na pinanganak ako. Tapos dinala siya sa gynecologist. General surgeon naman ang papa ko. Gynecologist ang kapatid ko. So pamilya pala kayo ng mga surgeon. Retired na ang parents ko. Yung kapatid ko nasa countryside. Makakabalik siya after 6 months. Pero, ang mga surgeon sa department natin, hindi naman sila maaga nag-retire, hindi ba? Ayaw din naman nilang mag-retire, pero may Parkinson's disease si Papa. Kaya nag-retire siya. Sinabihan ko si Frank na sabihin ang opinion niya bilang parte ng management. Nakumbinsi si Papa sa sinabi ni Frank. Tapos, nag-retire na siya. Paalala lang, huwag kang magkaroon ng utang na loob kay Frank. May naalala ko. Inutusan ka ba niya na tulungan ng neurosurgery department? Sandali. May naalala akong lugar. Baka nandun si Kurt. Kurt. Kurt? Alam ko kung ba't ka natatakot. Gising ka nung inoperahan ka nila. Halika, baba ka na. Hindi namin gagawin yun. Hindi ka masasaktan. Sige Kurt? na. Huwag kang gagalaw, ha? Dito. O, akin ang kamay mo. Akin ang kamay mo. Head nurse, Kumusta si Kelly? Okay na ba siya? panay pa rin ang iyak niya sa banyo. Kasalanan niya raw. Head nurse, ano nang gagawin ng ospital? Ang director na ang bahala ron. Pero si Kelly, siguradong may parusa siya. May evaluation pa. Ano naman? Tao rin naman tayo na kailangan kumain at magbanyo. Oo na, huwag ka na magreklamo. Hello, Officer Wang? Hello? Nahanap na namin yung tatay ni Kurt, si Noel Jiang. Nalaman namin bumili siya ng train ticket pa uwi. Kinontak na namin yung police station para harangin siya. Mabuti naman. Salamat, Officer Wang. Officer Wang, wag na pala. Nandito sa Anha si Noel Jiang ngayon. Bumalik ka. Gusto ko na umalis. Bumili na ako ng ticket. Lumaganda na ang buhay ko. Ayoko na magkaroon ng pasalan. Pero kung may isipin, Anak mo pa rin siya, Mr. Jiang. oh, anak ko nga si Kurt. Na-postpone ang surgery. Stable na rin ngayon si Kurt. Dadalhin kita sa kanya. Sabi mo, kasama mong tumira si Kurt sa truck nang maliit pa siya. Tignan mo yung laruan sa kamay niya. Sabi ng mga tao sa orphanage, paboritong laruan ni Kurt ang mga truck. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit. Yun kasi ang alaala niya sa'yo. Kurt.
ko to si Papa. Sorry anak ha. Sa lahat ng pinagdaanan mo. Kurt. Kurt. Pasensya ka na kay Papa. Nakikinig ako sa'yo. Okay. Director Tang, nakapag-settle na si Kurt. Mag-a-arrange ng consultation ng pediatrics. Okay. Tuloy na tayo. May dalawang difficulty sa surgery na to. Una, pangalawang valve replacement na to. Pangalawa, intraoperative awareness. Paano iwasan yon? Yun ang pinaka-importanting trabaho para sa anesthesiologist. Director Ye, anong plano mo sa anesthesia? Una sa lahat, hindi sensitive sa anesthesia ang pasyente. Kaya tataasan ng dosage ng sedative at analgesic. Kailangan nating i-monitor ang brain waves kung may intraoperative awareness. Magbabagong waves. Sa pag-monitor nun, mamaintain natin ang anesthesia sa safe range. Salamat. Sige po. Kurt, tapos ng surgery. May masakit na sa'yo? Hindi ka komportable? Director Tang, Mrs. Liu, katatapos ko lang sa surgery, pagod ako. Kung sasabihin mo lang din yung sinabi mo nung nakaraan, wala akong oras. 5 minutes lang. Nalaman kong yung password sa email ni Frank ay puro numbers. Hindi ko alam ang ibig sabihin nun. Hanggang sa makita ko tong picture sa drawer sa study room niya. Birthday mo ang password niya. Kailan kinunan tong picture na to? Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo 10 years ago. Pero June, isa ka ng successful surgeon ngayon. Meron ka na ng lahat. Tapos isa lang akong hamak na housewife. Hindi ko alam kung bakit ka bumalik dito. Kung gusto mong alalahanin ang nakaraan, gusto kong tandaan mo na may asawa at 2 anak ang lalaking ito. Umaasa akong hindi ka maninira ng pamilya. Kailan kinunan tong picture na to, ha? Alam mo, mahigit 10 taon nang nakakalipas. Alam ko anong nakakainis, yung birthday ko pa rin, ang password mo sa email mo. Galit ang asawa mo. Kung ako yun, magagalit din ako. Inedit lang to ng mga kaklase natin. Nagpibiro lang. Walang ibang ibig sabihin to. Ang daming kumalat na chismis nung niligawan kita. Wala naman akong inamin eh. Pero hindi mo rin naman tinanggi. Mapapaliwanag mo ba yun sa kanya pag uwi mo? Huwag mo hayaang guluhin niya pa ulit ako. Baka kung anong isipin ng iba. Head nurse, Bakit po, Director? sumama ka sa akin. Director, kailan mo to binago? Pinaayos ko sa mga manggagawa kagabi. Pero office niyo po to. Simula ngayon, on-call room na to para sa mga nurse. Ano nangyari dyan? Nabangga po yung ilong niya sa on-call room. Merong kasabihan sa dati kong pinagtatrabahuhan. Nakadepende ang ospital sa inyo at tanging ang mga doktor lang ang hindi nakakaalam nun. Maraming doktor na nakakalimot nun, kasama na ako. Paki-remind mo ako pag nakalimutan ko. Thank you, Director. Pero paano po si Director Chin? Kinikwento niya yung tungkol sa on-call room na binigay mo sa kanya bilang senior doctor na siya. Talaga?
Ay, nako. Salamat naman. Ano pinagsasabi mo? Ay, sa tingin mo ba niloloko lang ako ng babaeng yon? Kung tutuusin, tinupad ni Director ang sinabi niya. Sinabi niya bibigyan kanya ng on-call room. Pero hindi niya sinabi kung ano. Di ba? Tama, sir. Kasalanan mong hindi mo klinaryo yun kay Director. Kailangan ko bang gawin yon? Akala ko dapat yung kwarto na aalisan niyang mapupunta sa akin. Sino mag-aakalang may ganitong lugar pala? Ay, nako. Ibang klase siyang manloko. Tingnan nyo. May isa pang poste, oh. Naku naman. Alam mo, maganda nga tong kwarto mo eh. May mga halaman ka, may kama, tapos may moto ka pa nga dito, oh. Nurse, na-discharge na ba si Kurt? Director Director Tang, Tang. baka nag-aayos na po ng gamit niya. Na-discharge si Kurt? Oo. Hindi ko ulit nakuha. Bakit? Di ko nasagot yung tawag ng agent kasi hinahanap ko si Kurt. May ibang gustong umupa doon. Kaya nakuha na. May utang ka sa aking apartment, ha? Bakit naman naging ako? Dapat yung agent ang managot dyan. Kung na-explain mo kasi sana ng mas maagang sitwasyon, hindi ganito ang nangyari. Eh di sana hindi ko na-miss yung appointment ko doon. Kaya ikaw ang mananagot doon sa na-miss kong appointment sa apartment. Okay. Sige, ako na. Pero, salamat. Kasi yung surgery, pinatigil mo kagad. Kasi kung hindi masisira nun ang buhay ni Kurt, kung sakali mang mauulit yung na-experience niya nung operahan siya. Hindi tinotolerate yung mali. Lalo sa operating room. Isang mali mo lang, buhay ang kapalit. Maraming salamat, Dok. Director, yes, salamat. Basta ha, kahit nakauwi na kayo, tuloy pa rin ang check-up niya. Paunan ako kami. Salamat ho ulit. Malayo. Di ako nakilala ni Kurt, ha? Dumadaan lang tayo sa mga pasyente. Tama ako, di ba? Oo. Tama ka doon. Kurt, bakit? Ano naman bagong posisyon ang in-offer sa'yo ni Frank? Administrative assistant yung offer. Ayos, no? Gumawa pa siya ng trabaho. Ayos din talaga tong si Frank, no? Anong klaseng consolation to? Napaliw ni hata siya. Ganon ang trabaho to. Kailangan ayusin lahat ng gulo. Pati na rin yung sa monitor room. Mr. Bian. O kayo pala, Director Song. Director Liao, upo po muna kayo. Nag-decide ang ospital na mag-install ng mga camera monitor sa blind spot. Ako daw ang in charge. Alam mo na ba? Opo, Director Song. Heto po, yung quotation galing sa supplier natin. Paki-review po. Wag mo nang abalahin si Director Song. Ako na bahala dito. Tara po sa loob. Tara po. Tingnan mo to. Hospital natin to. Panoorin mo. Sige. Tingnan mo. Halika pa yung pisngi. Ayan po, tingnan mo. Yan. Tingnan mo. Hoy. Ayan po. Ano ba yan?
Kakausapin ko si Mr. Bian dyan. Kailangan niyang higpitan ang management niya. Oh, hindi po. Isa lang naman po tong video online. Wala po to. Patingin. Eto po, hindi na po sila nahiya. Sa ospital to. Opo, sa ospital po yan.